Dapat nilang laruin ang 2 round na ito kasama siya. Ang mga lalaki ay tinitigan ng kanilang boss ng nagulat, hindi maintindihan kung ano ang ibig niyang sabihin. Pagkalipas ng 1 segundo, isang konting ngiti ang lumitaw sa mukha niya. Lalaro sila ng bato, gunting, papel, 1 round bawat isa, at kung matalo pa rin ang boss sa 2 round na yun, aamin siya ng pagkatalo. Ang mga lalaki ay natakot nang marinig ito, natatakot silang maglaro laban sa kanilang boss. Hindi naintindihan ng lalaki kung bakit ayaw maglaro ng kanyang mga tauhan at pinaalala sa kanila na sa laro na ito, lahat ay nakadepende sa swerte. Samantala, ang ating hero ay tumakbo na patungo sa kanyang destinasyon. Isa itong magandang bahay sa gilid ng isang bangin na napapalibutan ng mga bundok. Natuwa ang lalaki na dumating na ang kanyang masarap na order at nais niyang kumain ng mabilis. Matagal na niyang hindi natikman ang mga dumpling na yun kaya't handa na siyang ibenta ang kanyang kaluluwa para sa mga ito. Ibinigay sa kanya ng batang lalaki ang mga tagubilin kung paano kainin ang mga dumpling. Maaari niyang kainin ang nasa itaas ngayon at ang nasa ibaba mamaya, ngunit bago yun, dapat niya muna itong painitin para magsimulang mag-steam. Pagkatapos nito, iniabot ng lalaki kay ating hero ang isang string ng mga barya, ngunit higit pa ang mga ito kaysa sa kinakailangan. Sinabi ng lalaki na nagdodonate din siya sa charity at hinihiling na ipasa ang mga barya sa Yellow Dragon Temple. Tinutukoy ng batang lalaki na marami nang nadonate ang lalaki sa mga biktima ng baha, ngunit sinabi lang ng lalaki na ito ang kanyang tadhana. Pagkatapos nun, si Kang Reyang ay nag-abot sa kanyang bulsa upang kumuha ng isang bagay, ngunit pagkatapos ng 1 segundo, napalibutan siya ng mga espada na kayang putulin ang kanyang ulo anumang oras. Ang mga ninja bodyguards ng lalaki ang nagtanong kung maaari nilang makita ang kanyang mga kamay at kung ano ang laman ng mga ito. Sinubukan ng lalaki na pigilan ang kanyang mga bodyguards dahil kilala na nila ang ating hero, ngunit imposible. 1 segundo pagkatapos, inilabas ng batang lalaki ang isang piraso ng papel na may nakabalot na bagay mula sa kanyang inner pocket. Lumabas na ito ang ginang na ipinasa sa kanya ni Grandpa Juan. Sinabi ng batang lalaki na makakatulong ito upang mapabuti ang kalusugan ng lalaki. Nang makita ng mga gwardya ang katawan sa loob ng piraso ng papel, mabilis silang umalis. Ang ating hero ay nagulat at nagtanong kung paano sila nawala ng mabilis. Labis na nahiya ang lalaki sa kanilang ginawa, ngunit ipinaliwanag niya na tapat nilang ginampanan ang kanilang tungkulin bilang bodyguards. Ngunit hindi galit na galit ang itim na batang lalaki at iniabot ang regalo sa lalaki. Hindi naaalala ng lalaki ang tungkol sa anumang lolo at kung bakit siya binigyan ng ganoong kaalagang bagay. Ipinahayag ng ating hero na ang lolo ay itinuturing siyang isang benefactor. Nahihirapan ang lolo pagkatapos mamatay ng asawa nito at wala siyang pera upang mailibing siya, ngunit dahil nagbigay ang asawa ng pera sa charity, nagawa niyang mailibing ito. Bagamat hindi iniisip ng lalaki na may ginawa siyang mahalaga, ito'y mahalaga para sa lolo. Talaga namang nais ng marami na magpasalamat sa mabuting lalaking ito para sa lahat ng kanyang mga ginawa, at madalas tanungin ng mga tao sa kanyang komunidad kung kumusta siya at ang kanyang kalusugan. Lahat ay nais makipagkita sa kanya. Kaya't kapag gumaling na siya, inanyayahan siya ng ating hero na pumunta sa kanilang nayon. Tanong ng lalaki, ano yun? Ang itim na batang lalaki ay tumakbo pabalik sa tavern dahil natupad na ang kanyang order. Sa oras na ito, tinitingnan ng lalaki ang regalo na ibinigay sa kanya ni Grandpa Juan. Ang kanyang tingin ay medyo kakaiba. Sinasabing ang ginang na ugat ay kayang buhayin kahit ang mga patay. Mukhang hindi masaya ang lalaki sa regalong ito. Ngunit dahil ibinigay na ito sa kanya, kailangan na niyang kainin ito. May nagsabi noon na hindi mo nais ibahagi ang ginang kahit sa pinakamalalapit na tao. Nilasahan ng lalaki ang mga piraso ng ugat at hindi masyadong nagustuhan ang lasa. Lumalabas na ang lalaki ay isang malaking hypocrite. Hindi siya mabait sa mga tao at iniisip nilang tanga. Hindi niya iniisip kung saan nagmula ang kanyang malaking pera at ganitong kabutihan, at sawa na siya sa mga kwento tungkol sa charity. Ngunit pagkatapos, naisip ng lalaki na ito lamang ang mayroon siya. Gagamitin niya ang kanyang status upang linlangin ang mga babaeng magsasaka. Marami na siyang ginugol na araw sa butas na ito kaya't nararamdaman niyang gusto niyang samuka at umahan sa mga pader. Iniisip ng lalaki ang kanyang mga susunod na plano. 1 minuto ang lumipas at siya ay nasa isang bukirin ng ginseng ugat at nahulog siya sa sahig. Tinitingnan ng lalaki ang regalo ng walang malasakit at malamig na tingin. Lumalabas na hindi siya ang taong ipinapakita niya.
Tinitigan niya ang ugat ng ginseng ng ilang segundo pa, sinusubukang kalimutan ang kakilakilabot na lasa nito. Pagkalipas ng ilang sandali, bumalik ang batang lalaki sa tavern kung saan tinanong ng lola kung bakit siya nawala ng matagal. Habang ang batang lalaki ay wala, marami ng bagong orders ang dumating, ngunit unang kailangan niyang pumasok sa temple ng Yellow Dragon. Agad na napansin ng lola na tiyak ay miss na ng lalaki ang kanilang mga dumpling. Mukhang hindi talaga nagtitiwala ang babae sa mayamang benefactor at nais niyang ilantad ito kung hindi siya isa sa kanilang pinakamalalaking customer. Samantala, binabasa ng batang lalaki ang order at ang address kung saan ito dapat ipadala, pagkatapos ay nagsimula na siyang magtrabaho. Samantala, ang boss ng White Skull ay nakaupo ng tahimik at nag-iisip. Ang lalaki ay yumuko at ginawa ang kanyang palad na parang kamao. Lubos siyang nakatuon sa kanyang mga iniisip at nakuha ng seryosong ekspresyon ang kanyang mukha. Naalala niya ang mga galaw ni Kung Rang noong sila'y naglalaro ng laro. Una, ini-straighten niya ang gitnang daliri at hintuturo habang ang iba ay nakaluhod. Hindi alintana kung ilang beses na binabalikan ng lalaki ang eksenang ito sa kanyang isipan, malinaw na nakikita niyang nais ipakita ng batang lalaki ang gunting. Ngunit hindi niya mahanap ang sagot sa tanong kung paano ang batang lalaki ay nakapagpakita ng papel sa halip na gunting. Nagagalit ang asawa ko kapag binabanggit ko ito dahil hindi ko talaga maintindihan kung paano nangyari yun. Mga kakaibang iniisip ang pumasok sa isipan ng lalaki, ngunit agad din niyang tinanggal ang mga ito. Akala niya ang batang lalaki ay isang martial artist, ngunit ang mga martial artist ay hindi ganoon kataba. Bigla, tinawag siya ng isa sa mga tauhan at pinatigil siya sa kanyang mga iniisip. Isang segundo pagkatapos, iniulat ng tauhan na tapos na ang pag-sweep. Bumalik ang boss upang suriin ang silid. Sa sahig ay maraming mga bangkay, lahat ay tinadtad ng dugo. Sinusuri ng lalaki ang bawat patay na katawan, marami sila rito, lahat ay nakasuot ng itim na suit na nagtatago ng kanilang mukha. Ang mga kawawang ito ay hindi na makakabangon pa at makahihinga. Tumataas si Wang aka sa mga katawan at palapit sa pangunahing target. Isang matipuno at malaki ang katawan na lalaki ang tumayo sa ibabaw ng kanyang biktima at tinitingnan ito ng may nakakatakot na tingin. Ang lalaki ay sugatan at mukhang hindi na kayang ipagtanggol ang sarili. Tinitingnan siya ng may balbas na lalaki ng may paghamak para bang sa isang bagay na kaawa-awa. Nakita ng mga tauhan ang hazelnut na may ginto, ngunit kalahating empty na ito. Mukhang ginastos niya ang pera sa mga bodyguard. Nasayang lang ang pera niya sa mga ganoong uri ng gwardya dahil sila ay napakawalan. Dapat sana ay kumuha siya ng mas propesyonal na tao. Biglang tinawag ng lalaki ang sugatang si Haipu. Pagkatapos, gusto niyang magtanong at isang segundo pagkatapos ay nagkatinginan sila at tinanong siya kung nagpraktis ba siya ng bato, gunting, papel. Nang marinig ito, biglang nagkaroon ng seryosidad at tensyon ang tingin ng biktima. Naalala niyang siya ang pinakamahusay na kalaban na nakasama niya sa laro. Isang beses, muntik na siyang matalo sa kanya, at nilatag ng boss ang kondisyon, kung magtatagumpay siya na talunin siya, buhay pa siya at tutuperin ang kanyang isang hilingin. Sa katunayan, ginawa ng sugatang lalaki na magtawanan ito ng malakas. Tumawa siya ng malakas kahit na ang mga espada ay nakatutok sa kanya. May ngiti sa kanyang mga mata at labi, sinabi niya sa kanyang boss na oras na para lumaki. Mula sa mga salitang yun, lalong uminit ang galit ng lalaki at naging bloodshot ang kanyang mga mata. Ngunit, isang segundo pagkatapos, tumawa ulit si Wangga ng malakas at nagsimulang ngumiti ng kakaiba. Ngunit ngayon, talagang maglalaro na sila ng bato, gunting, papel. Mukhang ito na ang pinakamagandang solusyon para sa ngayon. Sa katunayan, napakahirap hindi maging totoo sa sarili. Buong buhay niya, ang tanging ginawa lang niya ay mag-survive. Iniwan niya ang gang dahil hindi na niya kayang magpatuloy ng ganoon. Wala na siyang nakita pang mas mabuti, ngunit nakaupo pa rin siya at natatakot na baka isang araw matagpuan siya ng kanyang mga kasamahan. Ngunit may isang bagay sa kanyang buhay ang nagbago. Ang mga magsasaka na palaging mabait sa kanya ay agad pumasok sa kanyang isipan. Ang simpleng pag-iisip sa kanila ay nagdulot ng mainit na ngiti sa gilid ng kanyang labi. Hindi alintana kay Hai Hio kung ano man ang mangyari sa kanya. Ito na ang pinakamagandang pagtatapos para sa isang tulad niya. Ang lalaki ay nais lamang maglaro ng bato, gunting, papel kasama siya. At patuloy niyang sinabi, hindi maipaliwanag, kung ano ang tinanong niya sa lalaki na maghigpit ng kamao upang simulan ang laro, ngunit tumanggi ito.
Ang boss ng White Skulls ay nagulat sa ganitong kapalaluan at sa simula ay hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Sa unang pagkakataon sa buhay ng lalaki, nakaramdam siya ng ganitong kaluwagan at ayaw nitong sirain ito ng isang laro kasama ang isang pathetic na psychopath. Isang malakas na tensyon ang sumik sa silid, mukhang hindi titigil ang boss dito. Isang segundo ang lumipas at sumabog siya, sumigaw ng malakas at inutusan ang kawawang lalaki na itaas ang kamao at maglaro sa kanya. Hinawakan niya ito sa ulo, sinubukang pilitin itong maglaro kasama siya. Hindi niya basta iiwan lang ito. Samantala, ang ating bayani ay kalmado lamang na nagpapakain ng mani sa mga bata. Matagal hindi mabuksan ng mga bata ang mani, ngunit agad itong tinulungan ng ating bayani, kaya't labis silang nagpasalamat. Ngunit nang abutin ng mga bata ang mani, mabilis na inipit ng batang lalaki ang kanyang kamao. Hindi siya magbibigay ng mani dahil tinawag siya ng isa sa mga bata na mataba. Ang mga bata ay tumingin sa kanya ng nagtataka at naghintay na buksan ng batang lalaki ang kanyang kamay. Gusto pa sanang tawagin siyang mataba muli ng isa, ngunit pinigilan ito sa huling sandali. Ang lalaki ay mas hinigpitan pa ang kamao na may mani. Pagkalipas ng isang segundo, ang mga bata ay nagbago ng pananaw at sinabi na ang batang lalaki ay may malapad na buto. Pagkatapos ay ngumiti ng mahinahon ang batang lalaki at binuksan ang kanyang kamay na may mani sa kanila. Simula noon, nag-whisper ang mga bata na kailangan nilang magtindig hanggang sa huli dahil siya nga ay talagang mataba. Ang batang lalaki ay medyo nagalit sa mga bata at isa sa kanila ay tinawag siya ng Cloud Hyang. Tumingin ng matalim ang batang lalaki sa mga bata at sinabi sa kanila na subukang ulitin ito at pag-isipan ang kanilang mga ginagawa. Nagtinginan ang mga bata at naisip nilang hindi nila makukuha ang mani kung hindi nila sasabihin ito. Sinubukan ng batang lalaki na kunin ang mani at tinawag siyang mataba. Bagamat hindi nagustuhan ito ng ating bayani, hindi siya nagpasikat sa mga bata kaya't binigyan niya sila ng mani. Matapos nito, napansin ng batang lalaki na ang mga bata ay tunay na mga traidor pagdating ng panahon. Pagkalipas ng ilang minuto, lumabas ang ina ng mga bata at tinawag sila upang kumain. Agad nilang tinangay ang mga dumpling tulad ng mga langaw sa isang tolda. Hindi komportable ang babae sa tuwing kinukuha ng mga bata ang pagkain mula sa kanya, ngunit sinabi ng lalaki na okay lang dahil mga tira-tira lang yun. Nag-alok ang babae ng tulong sa tavern kung sakaling kailanganin siya, at nagpasalamat ang batang lalaki at umalis. Pagkatapos nito, ang batang lalaki ay bumalik sa tavern. Nang malapit na siya sa silid, ilang mga lalaking nakasuot ng uniforme ang mabilis na lumabas dito. Agad niyang naisip na mga tropa ng gobyerno sila, ngunit hindi niya maintindihan kung bakit nandito sila. Pagkalipas ng ilang saglit, pumasok ang batang lalaki sa loob. Ang kanyang lola at si Jern ay naghihintay na sa kanya. Mukhang hindi pa alam ng ating bayani ang mga kaganapan na nangyari kamakailan. Nilusob ng mga bandido ang ari-arian ni Lord Nam, pinatay siya at ang kanyang mga gwardya, at pagkatapos ay sinunog ang ari-arian. Mahirap paniwalaan ng batang lalaki ito dahil kamakailan lang ay nakita niya si Lord at mabuti pa siya noon, ngunit ngayon patay na siya. Malamang ang mga bandido na ito ay mula sa White Skull Gang. Ang balita ay may isang baliw mula sa gang na ito na nagpapalaro ng malupit na laro sa mga tao para mabuhay. Ipinakita sa kanya ng babae ang larawan ng lalaking ito. Laging iniaalok ng lalaki ang mga biktima na maglaro ng bato, gunting, papel at ipinapangako niyang pababaya ang buhay ang mga mananalo. Agad nakilala ng batang lalaki ang lalaki sa larawan. Naglaro sila ng laro kanina. Hindi niya maintindihan kung bakit nila pinatay si Lord Nam. Samantala, nagpa siya ang ating bayani na dumiretso sa lugar ng insidente. Ang lahat dito ay puno ng mga guho ng ari-arian na noong umaga lang ay buo pa. At may mga taong naninirahan doon, at mayroon ng mga sundalo na nagdadala ng mga sinunog na katawan ng mga tao. Maingat na tinitignan ng ating bayani ang mga katawan, sinusubukang alamin kung naroon talaga ang Panginoon. Hindi inaasahan, napansin ng pangunahing tauhan ang isang detalye na nagpagulo sa kanya. Biglang naging seryoso ang binata nang may nakita siya, parang may napagtanto siya. Ang batang lalaki ay hindi nakikita ng iba, pinapanood niya ang lahat mula sa itaas ng isang puno. Ang kanyang madilim na silweta lamang ang makikita, ngunit makalipas ang isang segundo, bigla itong naglaho. Tumakbo ang batang may itim na buhok sa hindi alam na direksyon, ngunit ang kanyang bilis ay nakakamangha. Natagpuan niya ang sarili sa paanan ng isang bato at agad na nagsimulang umakyat. Ilang segundo lang ang lumipas at nakarating siya sa tuktok ng bundok.
Napakataas niya sa mga bundok, at parang nakikita niya ang lahat na parang nasa kanyang palad. Biglang napansin ng kanyang matalas na paningin ang isang maliit na kubo sa gitna ng kagubatan, at may liwanag na nakasindi dito. Kaagad itong umagaw ng kanyang atensyon, at lalo pa siyang nagulat nang makita niyang may mga taong naglalakad sa labas. Tiyak na may mga tao sa loob. Hindi malinaw kung ano ang plano ng binata, ngunit kitang-kita na seryoso at determinado siya. Pagkatapos ng ilang sandali, bumagsak siya sa bundok at handa nang magpatuloy sa kanyang paglalakbay. Mabilis na gumalaw ang binata patungo sa bahay kung saan nakasindi ang ilaw. Parang kidlat, mabilis niyang nilagpasan ang mga puno at palumpong. Mahaba ang nilakad niya upang makarating sa bahay, tila ilang kilometro ang layo. Sa wakas, narating ng pangunahing tauhan ang naturang bahay. Sa labas ng bahay, may dalawang lalaking naglalakad. Mukhang mga bantay sila. Pagkaraan ng isang segundo, lumitaw ang silweta ng ating bayani sa itaas ng mataas na bakod. Tila hindi siya natatakot sa kahit ano. Isang segundo pa ang lumipas, at hinarap ng binata ang mga bantay at tinanong kung ito ba talaga ang grupo ng mga White Skulls. Ang mga lalaki ay labis na natakot nang marinig nilang may lumalapit sa kanila. Sigurado si Kang Rayong na nasa tamang lugar siya dahil naalala niya ang mga mukha ng mga taong ito. Gusto niyang makita ang kanilang pinuno na kasalukuyang umiinom ng isang uri ng sabaw. Ang kanilang grupo ay nasa gitna ng silid, nakapalibot sa ilang bonfire at nag-uusap sa maliliit na grupo. Biglang bumukas ang pinto ng silid na may kaluskos, na agad na umagaw ng atensyon ng lahat ng naroroon. Sa pinto, nakatayo ang isang binatang hindi matangkad at may kaunting timbang. Ang kanyang mga mata ay parang sa isang mandaragit. Mukhang nagulat at natakot ang pinuno sa hindi inaasahang bisita. Agad na tumingin ang lahat kung sino ang dumating. Naguluhan ang lahat nang mapagtantong isang banyaga ang nasa harapan nila. Handa na sana silang ipagtanggol ang kanilang sarili, ngunit pinakalma sila ng pinuno at sinabing huwag gumawa ng anuman. Iniutos niya sa kanyang mga tauhan na umatras at ipinaalala sa kanila na siya ang batang nagdala ng mga dumpling kaninang umaga. Nagulat ang lahat, ngunit nang marinig nila ang balita, kaagad silang kumalma. Inulit ng pinuno ang kanyang utos sa mas mahigpit na tono at sinabing umatras ang lahat. Pagkaraan ng ilang segundo, mabilis na umatras ang lahat ng lalaki, walang iniwan sa pagitan ng bisita at ng pinuno. Isang tusong ngiti ang lumitaw sa labi ng pinuno. Mukhang natutuwa siya sa ganitong pagkakataon. Tinanong ng pinuno kung bakit siya dumating ng ganoong oras, naligaw ba siya habang nagde-deliver ng dumpling. Bagaman hindi mahalaga ang dahilan, mukhang gusto rin ng pinuno na makipaglaro ng bato-bato pick. Nagulat ang lalaki nang mismong ang binata ang magbanggit ng laro. Sa totoo lang, sinabi ng matanda na siya ang nagpunta upang maglaro ng bato-bato pick at idinagdag na hindi pa siya natatalo kahit kailan. Nagulat ang lahat sa tapang ng binatang ito. Nagsimula silang hamakin at tawagin siyang walang alam sa kung sino ang kanyang hinamon.